pagkilos ng Panginoon sa ating mga puso. Panginoon, salamat po dahil binigay mo sa amin ang lahat ng kakailanganin namin para mabuhay sa kalooban ninyo. Salamat dahil ito ay hindi mo pinagkakait sa inyong mga anak. Sa tuwing kami ay humihiling ng inyong pagtulong upang malaman ang kalooban mo dahil yun ang gustong-gusto mong nangyari. Na mabatid namin, maunawaan namin ang kalooban mo. Ngunit hindi po natatapos doon. Nais mo na masunod namin ito at hinihingi din namin, kailangan din namin hingiin ang kalakasan at kakayanan at kagustuhan at kasabikan na masunod ito. Panginoon, tulungan niyo po kami sa umaga na ito sa pagpapatuloy namin ng pagsasaliksik sa iyong banal na salita. Tulungan mo kami na makita ka at sa pagkakita namin sa iyo, mabago kami. Kami ay madala sa iyong kalooban at kami ay buong pusong magsuko ng aming mga kalooban sa iyong kalooban sa pagtitiwala na ito ay higit na makakabuti kaysa sa amin at hindi mo kami ipapahamak. Salamat Panginoon at talagang humihiling po kami ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang buksan din ang puso ng sinuman na hindi pa kumikilala kay Kristo, hindi pa nakatuon ang isip, ang puso, ang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin po ninyo nawa ito sa umagang ito sa kapangyarihan na nanggagaling sa inyo at para sa ikaluluwalhati po ninyo at ikasasamba ng inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong panalangin namin. Amen. Last week, hindi natin natapos yung ating pag-aaral mula sa Colossus chapter 3 verses 1 to 4. Nakita natin yung unang dalawang paraan. Paano natin maitutuon ang ating isip kay Kristo? At napakahalaga nito dahil sinasabi niya ni Apostol Pablo sa unang-una sa mga sinulatan niya dito na ito ang ating pagkakakilanlan sa Diyos. At ang pagkakakilanlan sa Diyos ng isang tao ay nakabase sa kung ano ang ginawa ni Jesucristo. Yun lang. Hindi sa kung ano ang ating pwedeng gawin at ginagawa, kahit gaano na katagal natin ginagawa yun. At hindi din nakadepende sa anumang idinadagdag natin maliban sa pananampalataya kay Kristo. Sinasabi niya dito na si Kristo lang, sapat na. Yun ang pundasyon ng buhay ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Mula doon, saka tayo kumikilos. Saka tayo ngayon nabubuhay. Ibig sabihin nito, kagaya ng sinabi ko kanina sa panalangin ko, binigay na ng Diyos lahat ng kailangan natin para tayo ay makapagpatuloy bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga, ang sabi niya sa verse 1, chapter 3, bilang mga binuhay na muli kasama ni Kristo. At nakita natin una, paano natin magagawang patuloy na maituon ang isip kay Kristo? Palagi mong alalahanin. Dapat palagi nating alalahanin kung sino na tayo ngayon. Kung anong ginawa ni Jesus. Kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Sa verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. May ginawa na ang Diyos sa buhay mo. May ginawa siyang pagbabago. Pagbabagong hindi mo kayang gawin. At kahit na anong gawin mong pagsusubok, hindi mangyayari at hindi magiging ganap. Maliban sa ginawa ng Diyos. Binuhay tayong muli. Ito yung pagkakakilanlan mo sa harap ngayon ng Diyos. Hindi ka na yung dati. And then, sinabi pa niya, pangalawa, pagtuunan mo ng higit na pansin ang mga bagay na pangwalang hanggan. At sinasabi niya itong utos na to
Dahil nga, binuhay ka ng muli. Okay? Hindi para paghirapan mo na makapasok ka sa langit. Ang sinasabi niya dito sa pangalawang ito, na pagtuunan mo ng higit ng pansin ng mga bagay na pang walang hanggan, dahil nandun ka na eh. Nilagay ka na ng Diyos sa langit, doon na ang pupuntahan mo, kaya iaayon mo ngayon yung pamumuhay mo, o anong pamumuhay na nasa langit. Kung saan, naghahari ang Diyos, naghahari si Jesus, nakaupo siya sa kanan ng kamay ng Diyos. Siya ang may otoridad sa lahat. Siya ang may hawak ng lahat. Kaya kung paano siya naghahari doon, ganoon din dapat yung paghahari niya sa buhay natin kahit habang nandito pa tayo sa mundo. Kahit habang hindi pa tayo pumupunta, umuuwi sa langit, umuuwi sa Diyos, dapat nagaganap na yon. Nangyayari na yung paghahari ni Kristo sa ganung paraan sa buhay natin, sa iba't ibang mga praktikal na paraan ng pagpili, pagdedesisyon sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng ating isip sa mga bagay na makalangit. Ibig sabihin, ang sabi natin last week, kung paano siya naghahari doon, yun ang ibig sabihin doon, ganun din dapat yung paghahari niya sa ating buhay. Hindi ito lang, hindi 90%, hindi 99%, hindi 99.9%, 100%. Yung kanyang paghahari. Sakop niya lahat ng aspeto ng buhay natin. Wala tayong dapat ipagkakait sa Kanya. Dahil siya ay naghahari na. At yun yung dapat natin, dapat na makita sa ating buhay. So pangatlo, paano natin maitutuon ang ating isip kay Kristo? Sa verse 3, sinasabi ni Pablo na dapat nating panghawakan o panghawakan mo ang katotohanan ang iyong buhay ay nasa Diyos o nakatago sa Diyos. Panghawakan mo ang katotohanan ang iyong buhay ay nasa Diyos. Sabi niya sa verse 3, basahin natin. Basahin natin mula verse 1. Okay? Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Isa ito para sa akin, pinakamagandang katotohanan na makikita natin sa Biblia. Sabi niya dito, sapagkat namatay na kayo. Kung maaalala nyo, nung last week, at binabasa ko nga kanina yung verse 1, akala ko ba binuhay na tayong muli? Tapos sabi ngayon, namatay na kayo. Ano ba talaga, Pastor? Ha? Binuhay muli o patay pa rin? Hindi po yun magkaiba. Okay? Gusto ko lang po maging malinaw yon kasi kapag nagbabasa kayo at napaka-observant ninyo, napaka-mapagmatsyag ninyo sa binabasa nyo, bakit parang ang gulo naman ito? Hindi magkaiba yan. Yung sinasabi sa verse 1 na binuhay na muli, bakit kailangan nating mabuhay na muli? Ibuhayin muli. Dahil nga tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Okay? Patay tayo dahil sa kasalanan. Makasalanan tayo. Ibig sabihin, parang bangkay, kahit anong gawin mo sa isang bangkay, hindi yan, kahit sampal-sampalin mo, hindi yan gaganti sa'yo. Kurut-kurutin mo, kahit anong gawin mo, hindi yan gaganon, di ba? Hindi yan, walang response. Kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi yan susunod. Hindi yan. Walang response, walang paggalaw. Patay. Walang kakayanan na gumalaw sa sarili niya. Ganon tayo sa spiritual nating buhay. Patay tayo, ang alam lang natin, gumawa ng kasalanan. Alipin ang tawag ni Pablo, ang tawag ng Biblia, alipin. Kumbaga sunod-sunuran talaga tayo. Sunod-sunuran. Yun ang kalagayan natin, patay. Kaya ang sabi niya sa Efeso chapter 2 verse 1, dahil sa ating
pagsuway, patay tayo. Pero sa verse 4 at saka verse 5 ng Efeso chapter 2, remember, sabi niya, subalit napakasagana at napakadakila ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Kanino yun? Sa mga anak ng Diyos, sa mga niligtas at sa mga sumampalataya kay Kristo. Anong ginawa ng Diyos? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa sa ating pagsuway. So, ibig sabihin, patay ka kung ikaw ay, ang isang normal na tao, natural na tao, patay yan sa pagkakakilala sa Diyos, patay yan sa lahat ng mga spiritual na bagay na nanggagaling sa Diyos. Kaya hindi siya sumusunod sa Diyos kasi nga, para siyang bangkay sa harapan ng Diyos. Yung kanyang spirito. Kaya kinakailangan buhayin muli at yun yung nangyari. Binuhay tayong muli kasama ni Kristo. Ibig sabihin, yung kamatayan niya sa krus, kasabay tayo doon. Ano yung namatay? Ano yung sinasabi niya dito sapagkat namatay na kayo? Ang sinasabi niya ngayon dito, sa verse 3, ang ibig sabihin niyan, tignan ninyo yung pagkakaiba, sapagkat namatay na kayo. Doon sa Efeso chapter 1, sabi niya, sapagkat patay kayo dahil sa kasalanan. Okay? Ang isang mananampalataya ay patay na sa kasalanan. Magkaiba. Ang sinasabi sa verse 3, sapagkat namatay na kayo, patay ka na sa kasalanan. Ang sinasabi sa Efeso chapter 2, verse 1, patay ka dahil sa kasalanan. Sa madaling salita, para hindi na kayo masyadong mahirapang mag-isip. Ang ibig sabihin lang noon, yung kapangyarihan ng kasalanan, kung hindi humihina, unti-unti nawawala na lang kapangyarihan sa'yo. Nakakapag hindi ka na sa kasalanan. Hindi ka na alipin. Hindi ka na yung parang sunod-sunuran. O pwede ka nang makapagsabi sa kanya, ayoko. Dati hindi enjoy mo pa eh. Pero ngayon, nasasabi mo na, nakikita mo na, ay masama to. Ayaw ko na. Magagawa mo nang magsabit ngayon sa kanya na, ayaw ko na, nagagawa mo nang tumalikod, kasi binuhay ka ng muli. Binuhay ka na ng Diyos eh. Yun yung sinasabi niyang patay na sa kasalanan. Kaya nga, dahil doon, ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Roma, sa chapter 6, verse 2, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Di ba? Kung patay ka na, ibig sabihin, pinutol na. May dinisconnect na sa'yo. Putulin mo yung kamay mo. Gagalaw ba yung kamay mo? Hindi ko alam kasi sa science kung pag pinutol yung, kasi sa butiki, pag pinutol yung ibuntot, gumagalaw pa eh. Hindi ko lang alam sa tao. Pag dinisconnect mo yung isang membro o isang bahagi ng katawan mo, buhay pa ba yun? Sino ang nag-aaral ng science dito? Alam ko, patay na yun. Wala na yun. Kaya nga tignan niyo pag magta-transplant, mine-maintain pa yung buhay. Di ba? Para may kabit pa sa paglilipatan. Yun ang alam ko. Pero, ang sinasabi niya rito, kung patay ka na sa kasalanan, sabi ni Pablo, paano ka pa mabubuhay doon sa kung saan ka na namatay? Ang sinasabi niya, kung patay ka na sa mga bagay na nasa mundo, sinabi pa niya sa verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ang liwanag ng sinasabi niya rito, verse 7 pa, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan.
Yung dati talagang wala kang magawa, ngayon may nagagawa ka para tumanggi ka. So, ibig sabihin, hindi mo po pwedeng sisihin palagi si Satanas. Si Satanas kasi, tinukso ako. Hindi ka po pwede magturo na kung sino-sino kapag ikaw nakagawa ka ng kasalanan. Okay? Pananagutan mo yon kasi meron ka nang binigay sa'yo ang Diyos na kakayanan kung ikaw nag-surrender ka na kay Kristo. Okay? Pananagutan mo yung hindi mo pagsunod. Wala kang po pwedeng ituro kung sino-sino. Hindi ka na corner, hindi ka no choice, may choice ka. Kaya ang sinasabi ni Pablo dito, yung pagtutuon mo ng isip kay Kristo kung nasaan siya, makakatulong sa iyo na panghawakan mo yung katotohanan ang buhay mo ay nasa Diyos. Yung ibig sabihin din nitong, ang buhay mo ay nasa Diyos, wala nang hawak or hindi ka na nakatali sa impluensya ng kahit na sino. Okay, ang impluensya mo, ang buhay mo nakadepende sa Diyos, kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi mo yan idedepende sa sasabihin ng ng ibang tao. Lalo na yung prinsipyo ng maraming tao na hindi tumatama, nagkokontra, bumabangga sa kung ano yung prinsipyong tinuturo ng Diyos sa salita niya. Hindi mo kailangang hanapin yung halaga mo sa paraan ng pagpapahalaga ng tao. Kasi, kung paano ka nila bibigyan ng halaga dito, minsan iba, makasalanan din mali Sige nga, para maging kaibigan kita, o gawin mo to. Para makasama ka namin, dapat ganito rin gagawin mo. Okay, karaniwan doon, magaganda ba? Hindi. Hindi I-impluwensyahan ka para gumawa ng kasalanan. Lalo na yung mga, hindi ko alam sino ba sa inyo nakasama sa fraternity dati. Meron ba sa inyong, may mga gumanon like fraternity, di ba? Kasi naghahanap ka ng gusto ko may mga kaibigan. Gusto ko magkaroon ng value yung sarili ko Pag nakasama ko dito, mag-iiba tingin sa akin ng tao. Mag-iiba tingin sa akin. Magkakaroon ako ng ibang halaga. Pag hindi, wala parang wala lang. Pero dito sinasabi niya rito, okay? Patay ka na doon. Kung ikaw Kristiyano ka na, kung sasabihin mo sa akin, ako Panginoon, nagsuko na ako ng buhay ko kay Kristo Talagang siya na yung Panginoon at tagapagligtas ko. Ang sinasabi niya rito, itutuon mo yung isip mo kay Kristo sa mga bagay na panlangit kasi tagaroon ka na, hindi na sa bagay na panlupa kasi patay ka na doon. Kaya nga, yun yung ibig sabihin ng salitang sapagkat. Gagawin mo yon dahil may nangyari sa buhay mo. Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Namatay ka na sa mundo. Hindi pa tapos. Ang sabi pa niya dito, bago ko ituloy yung susunod, tignan din natin yung sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 6 verse 14. Ang sabi niya sa sulat niya, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus na yon, at ako na ang mundong ito'y patay na para sa akin. Tignan niyo yung pagkakasalita niya rito. Hindi siya yung passive. Merong engagement ng isip, ng kalooban. Sinabi niya, patay na para sa akin. Itinuturing ko ng patay to. Kasi yun yung totoo Ang problema minsan, ito yung totoo, patay ka na sa mundo. Pero, ang hirap na magdesisyon sa puso't isip mo na ituring mo, ito, patay na to. Wala na to sa akin. Wala nang halaga to. Yun yung nagiging problema natin kung bakit nahihirapan tayong tumanggi sa kasalanan.
Hindi natin maisama yung talagang pagdedesisyon na para sa akin, patay na to. Para sa kanila, masayang gawin to, pero para sa akin, hindi na. Kasi nga, hindi mo idedepende doon yung buhay mo eh. Kung ano sasabihin nila, kung anong tingin nila sa mga bagay-bagay. Anong dapat maging tingin mo sa isang particular na bagay? Kahit maraming naniniwala na ganito, pero ang sinasabi ng Biblia, iba. Doon ka maniwala. Doon mo dapat, doon ka magbase. Para sa akin, ito, pwede pa. Pwede ito. Kasi sabi ng Biblia, okay ito. Di ba? Para sa akin, ayon sa Biblia, ito, hindi na dapat ginagawa. Mali. Hindi dapat ako sumasama dito. Hindi dapat ako natutuwa dito. Hindi dapat ako nag-enjoy dito. Merong ganun sinasabi. Ito'y patay na para sa akin. Personal yun. Napaka-personal nun. At ako na may patay na rin sa mundo. Parang ang lungkot naman nung buhay, Pastor, pag ganun. Hindi na ba ako makakapag-enjoy? Ang daming ka-enjoy sa mundo eh. Hindi, sapat si Kristo eh. Sapat si Kristo, yun sinasabi nga ni Pablo sa sulat niya eh. Hindi mo kailangang gawin kung ano-anong sinasabi ng mga false teachers para maranasan mo yung pagiging spiritual. Ipagkait mo sa sarili mo yung kaginhawaan, again, history or background niya. Bakit kailangan niyang sabihin itong mga to? Dahil may mga nagtuturo nga sa kanila. Kailangan para maranasan mo yung totoong kaganapan ng pagiging espiritual, gawin mo itong mga bagay na to. Subukan mo to, pahirapan mo yung sarili mo. Maghanap ka ng karunungan, hindi. Lahat kay Kristo. Sapat na lahat. Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, hindi na nakadepende ang buhay mo sa mga bagay na panlupa. Kaya, mga bagay na panlangit ang iniisip natin kung nasaan si Kristo. Hindi pa siya tapos. Sabi pa niya, ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. At ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin ng ang buhay mo nakatago sa Diyos kasama ni Kristo? Sa pinakasimpleng paraan, lahat ng mga bagay na may koneksyon kay Kristo, yun dapat ang isaisip mo. Laman ng puso mo. Yun dapat yung hinahabol mo. Yun dapat yung pinagsisikapan mo sa biyaya ng Panginoon na makamtan mo. Lahat ng may koneksyon kay Kristo. Kasi sabi niya, kasama ni Kristo. Hindi ka nahiwalay kay Kristo eh. Tsaka yung buhay mo nakatago sa Diyos eh. Ibig sabihin, yung isang pwede nating makita dito, dahil sabi niya nakatago sa Diyos. Tapos makikita natin yung connection niyan sa verse 4. Ang sinasabi niya, makikita natin dito yung siguradong pag-iingat ng Diyos at ni Kristo sa buhay mo. Yun yung sinasabi ni Jesus mismo nung kausap niya yung kanyang mga alagad at yung ibang mga tao sa Juan chapter 10, verse 28 to 29. Anong pagkakasabi niya doon? Dinedescribe niya rito yung kanyang sarili bilang mabuting pastol at yung kanyang mga alagad, yung mga mananampalataya na mga tupa sa kanyang pangangalaga. Ang sabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Walang makakaagaw. Nakatago ka nga eh. Sa Diyos, kasama ni Kristo. Sabi niya sa verse 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw inuman sa aking Ama. Ang tinutukoy niya rito, pangunahing tinutukoy niya rito,
yung kaligtasan mo na hindi mawawala. Sinigurado yun ng Diyos. Secure yun. Hindi yun mawawala dahil binigay yun sa'yo ng Diyos eh. Hindi mo yun pinaghirapan. Hindi mo yun inani sa kung anong ginawa mo. Binigay yun ng Diyos. At dahil nakatago sa Diyos ang buhay mo, kasama ni Kristo, ano-ano yung mga ibig sabihin nito sa pang-araw-araw nating buhay? Magbibigay ako ng ilan. Una, nakatago yung buhay mo. Minsan, ang mangyayari, lalo na sa harap ng mga hindi mananampalataya, hindi nila maintindihan yung bagong buhay mo. Hindi nila maintindihan yung bagong buhay mo. Ano ibig sabihin hindi maintindihan bagong buhay? Pag ligtas ka na, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng taong hindi naniniwala. Minsan, sinasabi ng mga, hindi ko alam kung may nagsabi na sa inyo sa mga kamag-anak nyo, mula nung nakakilala ka kay Kristo, o maaaring kaibigan mo, kaklase mo, anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari sa iyo? Iba ka na. At alam mo, hindi mo mapapasimple yung paliwanag doon. Kasi nga, spiritual yung pinag-uusapan. At ang isang taong walang espiritu, walang banal na espiritu sa buhay niya, hindi niya kayang unawain yun. Para kang nagsasalita, para kayong nag-uusap, pareho kayong Pilipino, sinasalitaan mo siya ng Espanyol or Thai or Indian, hindi niya maintindihan kahit anong paliwanag mo. Kasi nga, iba eh. Iba na eh. Siguro ito, encouragement ko to sa iba, sa inyo. Kung meron kayong mga nararanasang pagtrato na hindi maganda ng mga mahal sa buhay, kaibigan, dahil nga sa nag-iba kayo o binago na kayo ng Panginoong Hesus, huwag kang malungkot. Huwag kang matakot. Kapag hindi ka nila naintindihan, pagsasabihan ka nila na nababaliw ka na yata. Kasi hindi nila maintindihan, bakit mo ginagawa yan? Hindi nila maintindihan, bakit nagpapatuloy ka pa rin dyan? Diba? Ano bang napapala mo dyan? Hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan yun. Maliban na lang na buhayin silang muli ng Diyos. Maliban na lang na mamatay sila sa kasalanan sa mundo. Hindi nila maintindihan yun. At normal yun. Normal yun. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Pangalawa, sinabi ko na kanina, ligtas ka magpakailanman. Hawak ka ng Diyos, walang makakaagaw nun, walang makakapag-cancel nun. Hindi mo yun mapo-forfeit. Kung binigay sa iyo ng Diyos yun, bigay niya yun. Ito na mangyari. Kahit kamatayan, sabi sa Roma 8:38-39, kamatayan, sakit, anghel, demonyo, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Hindi rin yung mga pagdurusa, hindi rin yung kung anong kalagayan mo sa buhay ngayon ang makakapagdikta kung ano to talaga yung buhay mo. Kasi nakatago yan kay Kristo. Sa Diyos, kasama ni Kristo. Nakatago ito sa Kanya at ang Diyos na iyon, ang Diyos na to, ay tapat, makapangyarihan, mapagmahal, at maaasahan. Malaya ka na sa kahatulan ng Diyos. Dahil pinalaya ka na, patay ka na sa kasalanan, nung si Kristo ay pinako sa krus, ibig sabihin, kasama yon, nabayaran na yung kasalanan. Bayad na. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pwede ka nang, makakapamuhay ka na lang, hindi ka natatakot sa paghuhusga ng Diyos. Gaano kaganda ito? Siguro para sa akin,
yung katotohanan na to. Hindi ko na kailangan na mabuhay araw-araw ng natatakot, nag-aalala, baka hindi ako tanggapin ng Diyos. Balang araw. Hindi. Wala na yon. Kasi tinanggap na ako ng Diyos eh. Ginawa na niya yon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At alam nyo, ito yung kaisa-isang dapat pinakagugustuhin ninyo. Hindi man kayo tanggapin ng kahit na sinong gusto nyo maging kaibigan dito. Hindi man kayo tanggapin ng kahit na sinong tao. Ang pinaka gustuhin mo sana ay yung pagtanggap sa iyo ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Pag tinanggap mo ang Diyos, alam mo maraming tatanggap sa iyo. Sino? Yung mga tinanggap din ng Diyos na iba. Sino? Kami. Yung mga anak ng Diyos. Tatanggapin ka rin. Kasi magkakapatid na tayo sa Panginoon eh. Kita mo, minsan, hindi mo maintindihan yun eh. Hindi mo maintindihan yun. Ba't ganun na lang? Ganun na lang yung relasyon ng mga magkakapatid sa Panginoon. Nakatago ang ating buhay sa Diyos. Kasama ni Kristo. Kaya, patuloy mong pagsikapan sa biyaya ng Panginoon na ituon yung iyong isip kay Kristo. Kay Kristo lang. And then panghuli, panabikan mo ang araw na makita mo si Kristo. Panabikan mo ang araw na makita mo si Kristo. Yung pananabik, karaniwan, nararanasan natin yan kapag nalayo ka ng matagal sa mahal mo sa buhay. Tama? Tapos gusto mo silang makita. Tama? Yung tatay ko, meron sana siyang opportunity, pagkakataon na makapang-ibang bansa. Bata-bata pa kami. Nakapagproseso siya ng lahat ng papel. Ready na siya. Nandun na sila sa airport. Pero yung pag-iisip, yung iniisip niya na, hindi siya basta-basta makakabalik para puntahan kami. Mamimiss niya raw kami. Alam mo, hindi siya tumuloy. Hindi siya tumuloy. Buti nga, tinanggap pa rin siya doon sa kasi naging kaibigan na rin naman niya yung sa EEI. Di ko alam kung alam yung company na EEI. Kinuwento niya yun sa amin. Ganoon siya, ganoon yung puso niya para sa family niya. Hindi niya maiwan. Di bali na lang, marami namang trabaho dito. At least nakakauwi ako araw-araw. O kaya madestino sa ibang lugar sa Pilipinas, okay lang, linggo-linggo makakauwi siya. Pero kapag yung sa ibang bansa siya pumunta, taon bibe lang. Gusto ko umuwi, wala akong pera, paano ako uwi? Ganun yung pananabik. Ayaw mong mawalay. Nung nakilala mo si Kristo, nung nakita mo siya hindi mo siya nakita ng physical. Hindi siya yung picture na makikita ninyo. Hindi siya yung nakapako sa krus. Wala na siya doon. Nasa langit na siya. Nung nakilala mo si Kristo, mayroong pananabik sa puso mo. Gusto kitang makita. Gusto kitang makita, Panginoon. Gusto kitang makita ng harapan. Kaya ang sabi niya, si Kristo ang inyong buhay. Kita niyo, paulit-ulit yung sinasabi niya rito. Ang buhay niyo hindi na dito. Nakatago sa Diyos. Si Kristo na ang buhay niyo. Kung sumasampalataya ka kay Kristo. At kapag siya inahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, sa mundo na to, itong normal nating buhay, habang nandito tayo, hindi nakikita ng mga tao yung sinasabi niya rito tunay na kaluwalhatian. Tingnan mo kayong katabi. Tingnan mo yung kilala mo na Christian. Mukha ba silang maluwalhati yung mga mukha? Ako, tingnan niyo po ako. Mukha bang maluwalhati yung mukha ko? Di ba? Marami bang mas okay ang mukha kaysa sa akin? Itsura kaysa sa akin? Kapag pinagkumpara mo, parang mas katanggap-tanggap sa langit to kaysa sa akin o sa iba sa atin, di ba?
Kaya sinasabi niya rito, hindi pa kasi nahahayag si Kristo eh. Parang normal lang tayo mga Pilipino. Mas pogi ka, mas maganda ka, or may mas magandang iba, parang normal lang. Si Kristo ganun din naman ang dumating eh. Normal. Pero maluwalhati siya. Veiled. Nakatago. Di ba? Kasi nga, hindi na panlupa. Panlangit na. Nakatago sa Diyos. Na kay Kristo. Kahit ano pa yung buhay mo ngayon, gaano kahirap, gaano kasimple, parang kahit gaano kadaling mapagod ngayon sa araw-araw ng buhay, kahit na anong trato sa'yo ng ibang tao, hindi ka ginagalang, hindi ka nare-respeto, pinagtatawanan ka, minumura ka, kung ano-ano pa, mga nakakababa ng moral. Kasi tingin nila mas okay sila kaysa sa'yo. Sa bahay, sa lansangan, trabaho, lahat, sa eskwelahan. Sa mata ng mundo, ordinaryong-ordinaryo ka lang. Ordinaryong-ordinaryo lang tayo. Pero darating ang araw, sabi niya, mahahayag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kung sino ka talaga. Kapag bumalik si Jesus, at siguradong babalik siya. Okay? Kaya hindi ko sinabing kung babalik si Jesus. Ang pinag-uusapan natin, kapag bumalik si Jesus. Pag dumating yung araw. At darating yun, sigurado yun. Yun ang katotohanan. Ang mga nakatago sa Kanya ay mahahayag kasama niya. Sabi niya sa kaluwalhatian, alam niyo, hindi ko kaya i-describe yung kaluwalhatian. Napakalimitado at napaka-corrupt ng pang-unawa pa natin para maintindihan natin ano yung kaluwalhatian na yun. Ang hirap i-describe. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi lang ito parang naghihintay ka ng brand new house na ibibigay sa'yo. Bagong bahay. Sino sa inyo excited pag sinabing meron kang bagong bahay? Ha? Sino sa inyo excited pag sinabing meron kang bagong sasakyan? Sino sa inyo excited? Meron kang, simple yan natin, meron kang bagong damit. Si Ate Shirley lang yata na-excited. Meron kang bago. Kahit na ano man yun. Ano yung pinaka-pinasananabikan mong bago? Meron kang bagong mukha. Di ba? Pero yun yung gagawin niya dito. Meron kang bagong katawan, meron kang bago, lahat bago. Sa totoo lang, ito na yung pinaka nakakasabik sa lahat ng bagong po pwede mong matanggap. Yan ang dapat pinananabikan mo kung anak ka na ni Kristo, anak ka na ng Diyos, at mananampalataya ka na ni Kristo. Tingnan niyo yung sinabi ni Juan sa sulat niya. Matatapos na po ako. Unang Juan, chapter 3, verse 2. Sabi niya, mga minamahal. Ibig sabihin nito, kausap niya, mga mananampalataya, mga sumusunod, tagasunod ni Kristo, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Pero pag tinignan ka ng tao, parang hindi. Normal lang. Pero siyempre, mapapatunayan yun sa pamumuhay natin, dapat. Pero sinasabi niya rito, sa panlabas na tingin, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita niya kung sino talaga siya. At meron ditong exhortation. Si Juan, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Kita nyo? May epekto to. Kung ganito yung pag-iisip natin, kung nananabi ka talaga sa araw na makita mo si Kristo, nabubuhay ka
sa kabanalang binigay niya sa'yo. Di ba? Sa bahay, kapag may binilin, lahat naman tayo naging anak eh. Di ba? Pag umalis ang mga magulang mo, may binilin sila sa iyong gawin mo. Okay? Kung nagawa mo, alam mong paparating na sila, anong mararamdaman mo? Excited ka. Kasi nagawa mo yung pinapagawa sa'yo, di ba? Baka nga sobra pa yung ginawa mo eh. Kasi alam mo, may uwi sila eh. May pasalubong sila. Pero kapag padating na sila at dumating yung oras na, nakalimutan kong gawin pinapagawa nila. Anong mararamdaman mo? Kakabahan ka. Di ba? Baka magtatago ka pa. Mag-isip ka pa ng mga dahilan na hindi totoo. Bakit di mo nagawa? Ay, nag-review po ako eh. Ay, hindi naman pala. Nakalimutan mo lang. Nalibang ka lang sa kung ano-ano. Kasi hindi nakatuon yung isip mo eh. Babalik sila. Kailangan gawin ko yung pinapagawa nila. Ay sinasabi niya rito, kung nasasabik ka na makita si Kristo, iayos mo yung buhay mo ayon sa sinabi niya, sa salita niya na dapat maging buhay mo. Para pagdating niya, hindi ka matatakot. Hindi ka nanginginig. Excited ka. At yun yung sinasabi niya rito. Sinasabi sa atin, ni Pablo, ni Juan, at ng marami pa. Kasi si Kristo na yung buhay natin eh. Ito yung tatanggapin natin. So ngayon, bilang pagtatapos dito sa ating pinag-aaralan ngayon, tanong ulit, nakatuon ba ang isip mo kay Kristo? Nakatuon ba yung isip mo sa Kanya? Ibig sabihin nung nakatuon, nakafocus. Okay? Alam niyo, na-experience ko, napatunayan ko, ngayong nagda-drive na ako ng sasakyan, na minsan kasi naiisip ko, pasahero lang ako, yung iba nagagawang makapag-text, may ibang gawin. Kahapon, nagbiyahe ako, may pinabaon sa akin tinapay. Hindi na nga ako tumitingin dun sa tinapay, kinakapa ko na lang eh. Pag abot kong ganon, parang nahihirapan pa akong makafocus. Kaya pag medyo mabagal na hihinto, tsaka ako balik. Ganon ang ginagawa ko. Ibig sabihin, saglit na mawaglit ka lang, saglit lang na mawaglit, mawala sa focus yung isip mo, disgrasya ka. Pahamak ka, mapapahamak ka. Ganon din po sa buhay natin spiritual, sa kaluluwa natin. Mawala lang yung focus mo kay Kristo, mawala yung pagkakatuon mo kay Kristo, matatangay ka ng maraming mas magagaling magturo. Matatangay ka ng maraming mas kaakit-akit kaysa dun sa kaluwalhatian na to. Kaysa dun sa paparating pa lang kasi hindi mo pa nakita eh. Hindi mo pa nararanasan eh. Pero kapag binuos mo yung buhay at panahon mo sa pagsasaliksik na yon, ano bang klase itong kaluwalhatian na to? Ano bang klase itong pagharap ko kay Kristo? Tataas yung excitement mo. Tataas yung iyong affection, yung iyong pananabik sa mga bagay na makalangit. Nababawasan yung iyong mga kagustuhan, yung hatak sa iyo ng mga bagay na panlupa. Maniwala po kayo. Dahil hindi ako gagawa nun. Hindi ikaw gagawa nun. Diyos ang gagawa nun sa iyo. So ngayon, patuloy po nating balikan itong sinasabi sa atin ni Pablo. Palagi mong alalahanin kung sino ka na. Para maituon mo ang isip mo kay Kristo, pagtuunan mo ng higit na pansin ng mga bagay na pangwalang hanggan. Paano? Pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Basahin mo ang Biblia. Basahin mo ang salita ng Panginoon. Patuloy mong ilaan ang iyong isip sa mga bagay na sinasabi ng Biblia. Pangalawa, sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin.
Alam mo, tuwing nananalangin tayo, sinong kausap nyo? Ang Diyos. Ang Diyos. Na ibabalik niya sa ating isip yung mga tama. Kung anong dapat. Na itutuwid niya yung ating pananaw. Matuturuan ka niya, may mali doon sa ginawa mo dito, anak. Sa Biblia, okay, pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin. Pangatlo, napaka-practical po nito, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan at pagsama sa ibang mga mananampalataya. Yun ang impluwensyang kailangan mo. Ang kailangan mong samahan, yung mga ibang tao na nakapokus din kay Kristo. Nakatuon din sa mga bagay na panlangit. Yun ang makakatulong sa iyo para matuon ang iyong isip kay Kristo. Di ba? Kapag iba ang naging impluwensya mo, mahahatak ka. Patuloy nating bigyan ng kahalagahan sa ating mga puso't isipan ang mga bagay na may koneksyon kay Kristo. Yun lang ang makakapagbigay sa atin ng ganap na kaganapan at kasiyahan. Panghawakan mo ang katotohanan ng ang buhay mo ay nasa Diyos na. At panabikan mo ang araw na makita mo si Kristo. Hilingin mo sa Diyos na ibigay ito sa iyo. Tulungan ka ng Diyos na magawa mo ito. Dahil kailangan nating aminin, Panginoon, hindi ko po kaya. Diba, ang hirap na ngayon, hindi lang mga bata ngayon ang mahirap hawakan ng matagal yung atensyon nila eh. Yung mga matatanda din eh. Sa totoo lang. Hindi naman po ako bata, hindi naman ako matanda. Lahat ang hirap ng ma-maintain ng atensyon. Totoo yun. Kaya kailangan natin ng patuloy na grasya ng Panginoon. At simulan mo yon ngayon mismo. Ngayon na mismo. Tayo po ay total extended naman tayo ngayon. Meron tayong fellowship, So, anong ginagawa natin? Mag-reflection po tayo. Okay? Dahil last week, hindi natin ginawa kasi hindi pa tapos yung mensahe. So, ngayon natapos na. Ano ang natutunan mo? Paano ka kinausap ng Panginoon sa mensahe? Mula nakaraan linggo at yung ngayon. 5 to 10 minutes. And then pagkatapos noon, tatawagin ko po kayo. Pababalikin ko kayo sa mga upuan nyo. Tutuloy tayo sa susunod natin gagawin. Okay? Okay. 5 to 10 minutes. Please. Yung mga lalaki, andito si Pastor Manny, sasamantalahin ko yung kanyang presence. Sama-sama po muna tayo mga lalaki. Si Brother Christian. Tapos yung mga babae, Ate Mitch, Ate Bebs, Tere, Ate Vai, hati-hati na lang po kayo. Si Sister Ping din. Sister Ping. Sige na po, tayo po tayo. Huwag po kayong mahihiya. Sabihin nyo lang kung ano yung natutunan ninyo at kung paano kayo kinatagpo ng Panginoon. Kung Sorman, hindi, mag-ano tayo. Hati-hati tayo. Sa inyo si Kuya Escom. Hindi, sa akin na lang si Kuya Escom. Si Ian. Brother Mark. Si Christian. Para mabilis lang din. Kuya Escom, dito tayo. Bro.
bigay ko sa iyo yung yan, yung dalawa. Hindi, si ano na lang, yan. Tagi-tagi siya na lang kayo. Omar, kukunin ko si Omar. Sa'yo si, Pastor, si ano, si yan. Sharing lang, sharing. Dali mo na yung puwan. Dito na lang tayo. Masot kayo dito, kuya. Sige po lang. Ako dito ako. Sige. Ano ang na para sa inyo, ano po yung aral na natutunan ninyo? Kayo maya. Or meron kayong tanong na hindi nyo naintindihan dun sa tinuro kanina. O ano yung natandaan nyo? Siguro po yun doon sa pag-focus sa ano, dito hindi po nakakapag. Yun doon po sa pala yung sa focus po. Medyo hindi nakakapag-focus minsan sa pakikinig. So ano yung decision mo para doon? Anong plano mo? Siguro, yung plano na yun, nasa sayo na yun eh. Diba? Kung dahil dyan yung nakita mo, so ano na yung plano mo, yung gagawin mo para hindi maulit, diba? Para magpatuloy. Kung anong dapat na paraan na mapapatuloy. Meron ka pa ba gusto sabihin, Naman? Sige. Kaya ito. Kahit na anong tandaan niyo doon na parang iba yung ibang dating nito kasi sa mga narinig niyo kanina. O natanda, kahit na anong tandaan niyo. Tungkol kay Kristo. Ano natandaan niyo? Okay lang. Pero yung tanong kanina, yung tanong dun sa mensahe, nakatuon ba ang isip mo kay Kristo? Yung ganun, di ba? So ako, hindi ko alam. Hindi ko naman masasabi din. Kayo nakakaalam nun. Di ba? Kayo yung makakasagot nun. Kung nakatuon ba yung isip natin kay Kristo. Pero mahirap kasi, karaniwan saan ba nakatuon yung isip natin? Dun sa mga bagay na gusto nating gawin. Di ba? Yung nakakaagaw talaga ng atensyon natin. Siguro ang unang tanong doon, nakakaagaw atensyon ba para sa si Kristo? Di ba? Bago mo matuon yung isip mo doon kay Kristo, kailangan makuha muna niya atensyon mo. Tama po ba? Kailangan makuha muna niya yung atensyon mo. Di ba? Kasi marami tayong ginagawa eh. Di ba? Hindi naman tayo nakaka-focus sa maraming bagay. Pag may ginagawa akong isa, doon lang ang focus ko. So, kailangan may mangyari para maagaw yung attention ko ng ibang bagay.
Pwedeng may tumawag sa akin, tawagin ako, so titigil ako doon. At malilipat yung attention ko. So, kung magpapatuloy yun, ibig sabihin, natutuon na yung aking isip doon sa panibagong bagay na yun. So, ang panalangin, ang aking personal na panalangin, eh,
Ayan. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na makapag bulay-bulay tayo sa kanyang salita. Ngayon naman, maiksing panahon lang po, ano? Gusto ko ilaan natin yung ilang sandali para i-appreciate po natin yung biyaya ng Panginoon sa atin, lalo na nung panahon. At particularly nung panahon na kinailangan po namin na mawala dito, pumunta ng Baguio. At nagpadala ang Panginoon ng talagang nagmamahal ng mga manggagawa at tagapagsalita niya. Isa po doon at pinakamadalas nung nakasama si Pastor Manny. Pastor Manny, tayo po kayo. Pastor Manny, punta po kayo dito sa harap. Ito po ay gusto nating